Kung makakalimutan mo ang nakaraan, may mga bagay ka bang hihilingin na sana hindi mabura sa alaala mo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Magaan yung pakiramdam ko at masaya akong si Donnie yung unang nakikita ko. Pero, bakit ganito? Parang may kulang. Pagkagising ko, nakita ko kagad yung larawan sa dingding. Isang larawan, nakasama ko siya. Pero, kailan pa yung larawan na yun? Basta ang alam ko, masaya ako na kasama si Donnie. At gusto ko na lagi ko siyang nakikita. At ang pinaka naguguluhan ako, bakit may bodega sa lugar na to na parang pamilyar sa akin? At yung lumang aparador, bakit parang tinatawag ako? Naguguluhan ako pero teka. Sino ba si Donnie? Paano ko ba siya nakilala? At nasaan ba ako? May kakaiba talaga kay Eman. Parang nagbago siya. Parang malalim ang mga bagay na iniisip niya. Donnie, ikwento mo na. Gusto kong marinig kung natatandaan mo pa kung paano tayo nagkakilala. Sige. Kaso baka di ka maniwala, Eman. At eto, ngumiti lang si Eman. Kaya lang, bago pa ako magkwento, may dumating bigla dito sa bahay. Sir, magandang hapon po. Manong, napadaan po kayo. Sir, siya ba yung anak ng senador? Opo, Manong. Ano po pala yung kailangan nyo? Sir, iimbitahin sana kita sa bahay. Birthday ko kasi ngayon. Hindi po kasi kayo nasagot sa tawag ko. Nako, pasensya na po, Manong. Ang telepono ko po kasi nasa silid ko. Sige po. Sasama na po kami sa inyo ngayon. Sige po, sir. Tara na po. Kaya ito, inaya ko na si Eman. Sumakay na kami kaagad kay Manong. Nakamotor kasi siya eh. At si Manong, nagtataka ako kung bakit tingin siya ng tingin kay Eman. Kaya pati ako napapatingin kay Eman. Pero wala namang kakaiba. Hanggang sa eto, nakarating na kami sa bahay ni Manong. Madaming tao dito. Madaming bata na naglalaro tapos may lumapit kay Eman. Binigyan siya ng lobo. Mukha bang bata si Eman para bigyan ng lobo? Nakakatawa tuloy. Sir, tara na po sa loob at kumain na po kayo. Sige pa, Manong. Kaya ito,
Pumasok na kami sa loob ng bahay nila Manong. Ato ba, yung mga tao dito, pinagtitinginan kami. Kung sa bagay, normal lang naman na tingnan nila kami kasi bago kami sa paningin. Kaya lang nakakailang. Eman, ano gusto mo? Ikukuha na kita. Kahit ano, Donnie. Kaya eto, ikinuha ko na ng pagkain si Eman. At eto, naupo na kami habang kumakain. Napakakit naman ng bata na yan. Ilang taon ka na ba, iho? Wika ng isang babae kay Eman. Natatawa tuloy ako. Mukha pang bata si Eman. Kaya lang, nagsusuplado si Eman. Hindi siya nasagot. Pamangkin mo ba siya, iho? Napaka-cute na bata naman niya. Wika pa ng isang babae. Walo, sobrang tanda ko na bang tingnan? Bakit napagkamalang pamangkin ko si Eman? Gusto ko tuloy madalamin para makita yung mukha ko. At eto, may lumapit na bata kay Eman. Tapos, hinawakan niya yung kamay ni Eman. Ato ba? Nagulat ako sa sinabi ng bata. Gusto mo maglaro? Tara sa labas. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Wika ng batang lumapit kay Eman. Naguguluhan tuloy ako. Bakit ganun? Bakit parang may kakaiba? At eto, sumama naman si Eman sa mga bata. At ayun, andun siya sa labas. Kasama yung mga bata na siguro nasa edad 10 hanggang 13. Iho, mahiyain pala yung pamangkin mo. Hindi nagsasalita Pero mukhang mabait na bata siya. Ganun po ba? Sa tingin niyo po, mga ilang taon na po siya? Siguro mga 10 o 11, iho. Nagulat talaga ako. Seryoso ba sila? Ganun ba kabata ang itsura ni Eman? Sobrang gulong-gulo na ako sa mga nangyayari. Mukhang bata si Eman sa paningin nila. Pero iba naman ang nakikita ko. Kasi halos kasing edad ko lang si Eman. Bakit ganun? At yung mga bata, tuwang-tuwa na nakikipaglaro kay Eman. Bakit ganun? May nakikita ba sila na hindi ko nakikita? O baka naman, mukha na talaga ako matanda. Pero bakit sabi nila mga 10 o 11 lang daw si Eman? Napakagulo. Ano bang nangyayari?